Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1539-44. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang madilim at maputik na liwanag ay pumailan lang sa kalangitan, tumago sa vault ng langit patungo sa malawak na ilog ng mga bituin, na nakikipagpaligsahan sa ningning sa lahat ng umiiral sa fan universe. Sa isang bahagi ng kalawakan na malayo sa ancient desolate realm of gods ay nakaupo ang isang lalaki na ang balat ay natatakpan ng ginintoang pulang mga pattern ng balahibo at nagradiated ng nakakasilaw at nakakapasong liwanag na nagpapaliwanag sa kalawakan ng fan universe. Biglang iminulat ng lalaki ang kanyang nagninangas na mga mata at pinagmasdan ang kahangahangang sinag ng banal na liwanag sa di kalayuan. A god-eye energy that I have never sensed before. Agad na tumayo ang lalaki. Maaaring ito ang ikasyam na mata ng Diyos. Hindi siya nakipag-ugnayan sa ancient desolate realm of gods kamakailan, kaya wala siyang alam tungkol kay Francis. Ito ang dahilan kung bakit siya nakarating sa konklusyong ito. Bees. Ang walang hangganang liwanag at init sa paligid ng lalaki ay unti-unting bumabalik sa kanyang katawan. Nagsimulang magdilim ang buong rehiyon. Ano ang nangyari sa sinaunang desolate realm of gods? Biglang nawala ang lalaki. Kasabay nito, maraming mga hari ng Diyos sa loob ng sinaunang desolate realm ng mga Diyos at maging ang mga Diyos ay nagulat sa banal na liwanag na ito. Sa pagitan ng ancient desolate realm of gods at ng mga panlabas na dimensyon ay isang rehiyon na tinatakpan ng magulong agos ng enerhiya. Kung ang mga ordinaryong lord ay maglakas loob na gumala sa loob, mamamatay sila ng 9 na beses mula noon. Prayer room. Biglang sumabog ang isang malawak na pagsabog sa gitna ng magulong agos ng enerhiya na ito habang ang isang bolt ng nakasisilaw na puting kidlat ay bumangga sa isang stream ng napakaitim na enerhiya ng kamatayan. Dalawang figure ang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang isa sa mga ito ay isang lalaking nakasuot ng gininto ang puting damit, isang kahangahangang figure na puno ng kamahalan. Ang isa naman ay isang nakayukong matandang lalaki, ang kanyang itim na damit ay umaaligid sa kanya. Hinawakan niya ang isang higanting itim na side sa isang kamay na napapaligiran ng itim na apoy ng enerhiya ng kamatayan. Walang sinasabi kung ilang buhay ang inani ng side na ito. Kiki, divine punishment, tiyak na ako ang magiging taong pumatay sa isang Diyos. Ang nakaitim na nakasuot na matanda ay malungkot na tumawa. Ikinawi niya ang side, nagpakawala ng napakalaking crescent moon ng itim na apoy. Kasabay nito, ang mga mata ng matanda ay nanginginig nang magsimula silang lumiko, na naglalagay ng nakakatakot na enerhiya ng kamatayan sa apoy. Ang kapangyarihan ng divine punishment ay tiyak na magpapapatay sa isang makasalanang tulad mo. Ang banal na parusa, ang ekspresyon ng Diyos ay malamig at marangal. Ang kanyang mga mata ay nagdure ng kidlat na natipon sa isang gininto ang puting bola ng kuryente. Marami sa mga dakilang kapangyarihan sa ancient desolate realm of gods ang naunawaan na, kabilang sa 8 great god-eyes, ang divine punishment god-eye at death god-eye ay may hindi mapagkakasunduang samaan ng loob sa isa't isa. Ang dalawang ito ay nag-away ng maraming beses sa loob ng maraming taon. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ng Divine Punishment God ay kumikislap, at lumingon siya sa malayo. Tumayo din ang itim na matanda, ang hitsura ng sorpresa ay kumikislap sa kanyang itim na mga mata. A god-eye energy like none before. Ang itim na elder ay naging solemn na. Ang tugon mula sa kanyang death god-eye ay nagsabi sa kanya na ang enerhiya ng god-eye na ito ay sobrang abnormal. Hindi ito ang 9th god-eye. Natigilan ng divine punishment god. Isang god-eye na enerhiya maliban sa 9th god-eye ang lumitaw. Tumigil na tayo dito. Sinulyapan ng divine punishment god ang itim na elder bago umalis. Kasabay nito, sa lihim na base ng Sage faction, lahat ng pantas ay may naramdaman sa kanilang mga panghuhula at sabay-sabay na nagsuka ng dugo. Ang enerhiyang iyon ng God ay nakalalabas lang ay hindi basta-basta nagagawa nilang panghuhula. Sa loob ng gitnang 6 na panig na itim na tore, si Chanwo ay nalubog sa panghuhula. Ilang saglit pa ay namutla siya at may tumulo na dugo mula sa kanyang mga labi. Maaaring ang kanyang plano ay ang pinakamataas na ancestral eye.
Bumalik sa Life Sacred Land, sa sandaling bumukas ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord, ang buong mundo ay tila nanginginig sa takot. Sa malawak na larangan ng digmaan, nadama ng lahat ang isang hindi magagapi na kapangyarihan na hindi maaaring baliwalain. Ang enerhiya ng Heaven Lord ay tumataas hanggang sa ganap na limitasyon, at siya ay naging isang Diyos ng mundong ito, lahat ng mga nabubuhay na bagay ay umaaligid sa kanyang paanan. Paano ito nangyari? Isang mata ng Diyos. Ang Diyos ng buhay ay natigilan. Ang mundong ito ay mayroon lamang ang 8 dakilang mata ng Diyos. Ang ika-9 na mata ng Diyos ay dating mito lamang hanggang sa lumitaw si Francis at ginawang katotohanan ang mito, ngunit ngayon ay biglang lumitaw ang isa pang mata ng Diyos. Maging ang Diyos ng buhay ay naramdaman ang panginginig ng kanyang life God ay nang titigan niya ang patayong mata na iyon sa gitna ng noo ng Heaven Lord. Ang patayong mata ng Heaven Lord ay aktwal na mayroong 8 mga mag-aaral, lahat sila ay nagpapalabas ng kakaiba at nakakatakot na enerhiya. Mata ng Diyos. Si Francis ay nabigla din. Ang mga alamat ay nagsasalita lamang ng 9 na mata ng Diyos. Kung ang mata ng langit na Panginoon ay isang mata ng Diyos, ano ang binibilang ng kanyang sariling mata? Ang dream God ay ni Francis ay biglang nagsimulang tumibok, at ang dream origin sa loob ng kanyang God ay dimension ay nagsimulang manginig sa pagkabalisa. Anong nangyayari? God ay ba yan? Imposible yan. Ang bawat isa sa larangan ng digmaan ay may isang katanungan sa kanilang isipan. Samantala, ang kaliwang tagapagtanggol ay todo ngiti, at siya ay tumingin ng may paggalang sa Heaven Lord. Tiyak na magtatagumpay ang plano ng kanyang kamahalan ng Heaven Lord. Diyos ng buhay, parang nagdududa ka sa aking heavenly daw God ay. Bakit hindi mo subukan ito para sa iyong sarili? Masayang ngumiti ang Heaven Lord. Sa totoo lang, kamakailan lang niya natapos ang Heavenly Thou God ay, at ang Heaven Lord ay nasa gitna pa rin ng paggalugad ng mga kapangyarihan nito. Buhay. Pag-agaw. Ang mga mata ng Diyos ng buhay ay nagsimulang lumiko, at habang sila ay kumikislap na may berdeng ilaw, ang enerhiya ng buhay ay nagsimulang tumibok. Thuish. Ang invisible energy na ito ay lumipad pasulong at nilamon ang Heaven Lord. Enerhiya ng langit na daw. Ang Heaven Lord ay lumitaw na labis na nasa sabik habang ang kanyang mga mata ay pumutok ng liwanag. Bees. Ang Heavenly daw ay sa gitna ng kanyang noo ay nagsimulang lumiko, ang 8 estudyante ay nagsimulang umikot din. Isang maputik at kulay abong liwanag ang lumabas at natunaw sa nakapalibot na espasyo. Pagbabaligtad. Sumigaw ang Heaven Lord habang inilalabas niya ang kanyang kakaibang enerhiya ng Diyos. Makalipas ang ilang sandali, Thuish. Ang kapangyarihan ng pag-agaw ng buhay na pinakawalan ng Diyos ng buhay ay biglang tumalikod at nilamon ng Diyos ng buhay. Ang Diyos ng buhay ay naalarma, malinaw na hindi inaasahan ang pag-unlad na ito. Woo! Ang balat ng Diyos ng buhay ay lumabo habang siya ay tumanda ng ilang taon. Agad na pinalabas ng Life God ang kanyang Life God ay ng malakas na enerhiya ng buhay para pakainin ang sarili niyang katawan. Unti-unti, nanumbalik ang kanyang normal na anyo, ngunit nakita niya mas mahirap patahimikin ang pagkabigla sa kanyang puso. Bakit ang lakas ng God ay na inilabas niya ay umikot para salakayin siya? Kahit na sa kanyang karanasan bilang Diyos ng buhay, nahirapan siyang ipaliwanag ito. Ang kanyang sariling pag-atake ay tila hindi nagbago ng direksyon. Ang nagbago ay ang kalawakan, ang mundo mismo. Sa ibaba, nasaksihan din ni Francis ang tanawing ito. Ang biglang pagbabago ng walang babala, ito ay medyo katulad ng kapangyarihan ng Dream God Eye, ngunit tila may ilang tunay na pagkakaiba. Nagsimulang mag-isip si Francis. Nasaksihan din ng mga miyembro ng Life Sacred Land ang tanawing ito, at nanginig ang kanilang isipan. Kahit na ang Heaven Lord ay may God Eye, paano niya agad maaangat ang kamay at maging sanhi ng pagkawala ng Life God? Hey! Subukan mo ang pag-atake ko. Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Ang ekspresyon ng buhay ng Diyos ay lumabo. Hindi pa rin niya maintindihan kung anong kakayahan ang taglay ng Heavenly daw ay ng Heaven Lord, kaya napilitan siyang mag-ingat. Boom! Pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang God Devil body at nagpaputok ng isang gintong pilak na agos ng liwanag mula sa kanyang kamao. Isang suntok lang. Ang Diyos ng buhay ay nanatiling malungkot.
Nadama niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Iniabot ng Heaven Lord ang isang kamay, at ang Heavenly Thou God ay sa kanyang noo ay nagsimulang lumingon. Sunog. Sumigaw ang Panginoong Langit. Ang ginintoang pilak na bahid ng liwanag ay nagsimulang mag-alab sa nagninangas na liwanag. Kidlat. Ang bolang apoy ay nagsimulang kumalusko sa kidlat. Timbang. Ang kidlat apoy na bola ay biglang naging lubhang mabigat, bahagyang nasira ang espasyo sa paligid nito. Paano naging ganito? Nagulat ang Diyos ng buhay. Ang pag-atake na pinakawalan ng Heaven Lord ay patuloy na umuunlad, na nagiging mas malakas sa bawat ebolusyon. Habang ang Diyos ng buhay ay nanginginig pa sa gulat, ang bolang apoy ng kidlat ay biglang nasa harap niya. Imposibleng umiwas. Boom! Bang! Ang mundo ay gumuho habang ang isang mapanirang bagyo ng enerhiya ay tanggayan. Nabasag ang espasyo, at ang mundo ay tila nahuhulog sa katapusan ng mga araw. Ang labanan sa ibaba ay tila huminto habang ang lahat ay nakatingin sa labanan sa kalangitan, ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Napakalakas ng enerhiya. Si Francis ay natigilan din. Ang Heavenly Thou God ay ng Heaven Lord's Heavenly Thou God ay tila talagang kinokontrol ang mundo, basta-basta binabago ang mga batas at prinsipyo ng mundo ayon sa gusto nito. Fush! Sa pagwatek-watek ng bagyo, nagsiwalat ito ng tanawin ng pagkawasak sa paligid ng Diyos na buhay. Gayunpaman, ang kanyang banal na katawan, na pinalakas ng walang hanggan na enerhiya ng buhay, ay mabilis na gumaling. Umalis. Agad na iniutos ng Diyos ng buhay. Nadama ng lahat ng miyembro ng Sacred Land sa larangan ng digmaan ang kanilang isip na nanginginig sa hindi paniniwala. Inamin ng Diyos ng buhay ang kanyang pagkawala. Kahit na ang Heaven Lord ay may God Eye, paano siya magiging napakalakas na ang Life God ay pumayag at hindi maglakas loob na lumaban? Gayunpaman, nakikita ng lahat sa kanilang sarili ang kalagayan ng labanan. Umalis. Inulit ng God King Radiant Peak ang utos. Ang larangan ng digmaan ay naging pugad ng aktibidad habang ang lahat ng miyembro ng Sacred Land ay umatras sa Life Sacred Land. Si Francis ay walang pagbubukod, at marahil siya ang pinakamabilis na umatras. Ang Heaven Lord ay sadyang napakalakas. Kahit na ang Diyos ng buhay ay walang kapantay para sa kanya. Kung gusto ng Heaven Lord na hulihin si Francis, kahit ang Dream God ay hindi makakapagligtas sa kanya. Haha, Life God, maaari mong isaalang-alang muli kung gusto mong magpasakop sa akin. Ang Heaven Lord ay time na tumawa, at ang buong mundo ay tila nanginginig. Isumite. Ano lang ang iyong layunin? Saan nanggaling ang mata na iyon? Maitim at malamig ang kutis ng buhay na Diyos. Sa palagay ko narinig mo na ang mga alamat ng kataas-taasang ancestral eye, hindi ba? Nakangiti ang Heaven Lord habang nagtatanong. Sinabi ng mga alamat na, kung tipunin ng isa ang lahat ng 8 Great God Eyes, ang isa ay makakatawag ng pinakamataas na Ancestral Eye, makapangyarihan sa lahat at kayang hubugin ang mundo ayon sa kalooban nito. Tumango ang Diyos ng buhay, mas naging malungkot ang kanyang mukha. Siya ay nakakakuha ng higit at higit pang impormasyon at gumagawa ng hindi mabilang na mga teorya, ngunit hindi pa rin siya makatitiyak. Ngunit bilang isang God Eye, marahil ay hindi mo alam na ang pinakamataas na Ancestral Eye ay tinatawag na Heavenly Thou Ancestral Eye, muling nagsalita ang Heaven Lord, at pagkatapos ay nanginginig ang God Eye sa kanyang noo, na nagningning ng isang banal na enerhiya na namamahala sa mundong ito. Ano? Ang Diyos ng buhay ay nanlamig sa lugar na para bang siya ay tinamaan ng kidlat. Hindi siya nagulat sa pangalan ng Heavenly Thou Ancestral Eye, ngunit sa katotohanan na ang Heavenly Thou God Eye ay malamang na konektado sa Ancestral Eye. Tapos na ang iyong misyon. Ibigay ang Life God Eye. Ang ekspresyon ng Heaven Lord ay biglang naging malupit at malamig, puno ng matinding pagnanasa. Ang kanyang plano ay likhain ang Heavenly Thou Ancestral Eye at taglayin ang pinakadakilang kapangyarihan ng sansinukob na ito. Gayunpaman, wala siyang mata ng Diyos, at hindi rin siya katugma para sa mata ng Diyos, kaya hindi niya maagaw ang kanilang mga mata ng Diyos, lalo na tipunin ang kapangyarihan ng lahat ng 8 Great God Eyes. Kaya, nagsimula ang Heaven Lord sa mga inapo ng God Eye. Pagkatapos ng bilyon-bilyong taon ng pananaliksik at hindi mabilang na mga karanasan, sa wakas ay pinagsama niya ang 8 quasi-God Eyes.
Kapag pinagsama ang 8 quasi-god eyes, maaari silang lumikha ng mahinang enerhiya na malapit sa Heavenly Dao Ancestral Eye, ngunit ang pagsasanib na ito ay lubhang hindi matatag at maaaring maghiwa-hiwalay anumang sandali. Inaasahan ng Heaven Lord na kakailanganin niya ng 100,000 taon o mas matagal pa para malutas ang problemang ito, ngunit pagkatapos, ibinalik ng kaliwang tagapagtanggol ang dugo ni Francis. Si Francis ay ang ika-9 na mata ng Diyos, kaya ang kanyang dugo, banal na katawan, at kaluluwa ay napangalagaan at binago ng Dream God Eye. Ang mismong dugo niya ang nagbigay daan sa perpektong pagsasanib ng 8 quasi-God Eyes, na pinagsama ang mga ito sa isang mata na naglalaman ng maliit na sukat ng kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Ito ay isang malaking sorpresa sa Heaven Lord. Huwag mo nang isipin iyon. Galit na gumanti ang Diyos ng buhay, ang kanyang magandang mukha ay nagniningning ng may determinasyon. Siya ay malinaw na handa na sirain ang kanyang sarili kung ito ay dumating dito. Ngayong alam na niya ang totoong background ng Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord, hindi na niya ibibigay ang Life God Eye. 1540. Sa sandaling ipinakita ng Heaven Lord ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye, naunawaan ng Life God na hindi siya kalaban, kaya nagpasya siyang umatras. Sa kasalukuyan, ang kabuuan ng mga puwersa ng Life Sacred Land ay nagtipon sa hanay ng Sacred Land at nagpatibay ng isang defensive na posisyon. Ang mga ulap ng misteryo na nakasabit sa paligid ng Heavenly Dao God Eye ay medyo naalis na rin. Ang Heavenly Dao God Eye ay pangalan lang ng Heaven Lord para dito. Ibang-iba ang anyo nito kaysa sa ibang 8 Great God Eyes at hindi maikukumpara sa kanila. Ang pangunahing layunin ng Heaven Lord ay ang Heavenly Dao Ancestral Eye. Buhay na Diyos, dahil hindi ka handang sumuko, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo. Sa harap ng langit na Dao God Eye, maging ang mga Diyos ay mamamatay. Mababa ang tingin ng Heaven Lord sa Life Sacred Land, ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Mayroon na siyang mahinang hiwa ng kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Kung hindi man lang niya matalo ang isa sa pinakamahina sa 8 Great God Eyes ang Life God ay gamit ang kapangyarihang ito, kung gayon ay talagang binibitawan niya ito. At sa sandaling mapatay ang Diyos na buhay, gagawa siya ng napakalaking hakbang pasulong sa kanyang plano. Kung pumatay siya ng isang God Eye at papalitan ang isa sa mga mata ng Heavenly Dao God Eye ng kapangyarihan nito, ang Heavenly Dao God Eye ay muling mag-evolve. Kung pumatay siya ng isang God Eye lang, magiging mas madali ang susunod na mangyayari. Pagpatay ng Diyos. Nanginginig ang isip ni Francis. Tanging mga baliw lang ang makakakuha ng ganoong mga ideya, ngunit hindi sigurado si Francis kung ang Heaven Lord ay walang kakayahan sa gawaing ito o hindi. Sa sandaling ito, ang eye intent ng Heavenly Dao God Eye ay mas malakas kaysa sa Life God Eye. Walang pinagtatalunan ang katotohanan ito. Bukod pa riyan, ang Heaven Lord ay mayroong kanyang ancient race bloodline at marahil iba pang hindi kilalang mga trick. Sa madaling salita, talagang nakakatakot ang Heaven Lord. Kung hindi pipiliin ng Diyos na buhay na umatras. Panginoong Diyos, bakit hindi ka makipag-ugnayan sa iyong mabubuting kaibigan? Nagmensahe ang God King Radiant Peak sa Life God. Ang mga kaibigang tinutukoy niya ay ang iba pang mga God Eye deities. Noong nakaraan, ang Heaven Lord ay isa lamang God King expert, kaya ang Life God ay natural na hindi hihingi ng tulong sa ibang God Eye deities para lang sa isang God King, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nagpadala na ako ng mensahe. Maasim ang ekspresyon ng buhay na Diyos habang nakatitig sa malayong Heaven Lord. Sa sandaling ihayag ng Heaven Lord ang kapangyarihan ng kanyang God Eye, alam ng Diyos na buhay na ang digmaang ito ay napakahirap tapusin. Sa sandaling iyon, humingi siya ng tulong sa Divine Punishment God at Space-Time God. Atake. Sa pagpisade sa himpapawid, ang Heaven Lord ay talagang parang Diyos ng mundo habang nag-uutos na umatake. Sa ibaba, lahat ng miyembro ng Heaven-defying faction ay sumulong upang palibutan ang Life Sacred Land. Sa sandaling ito, maging ang Illusion God Race at Nightmare Beast King, na hindi pa ganap na sumuko, ay nagbago ng kanilang mga saloobin. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mga pag-atake ay nagsimulang umulan sa buhay na sagradong lupain. Protektahan ang sagradong lupain. Ang buhay na tinawag ng Diyos. Bees. Lumingon ang Life God Eye, nagbuhos ng enerhiya ng buhay sa hanay ng Sacred Land upang palakasin ang mga depensa nito.
Kasabay nito, ginamit ng ibang mga eksperto ng Sacred Land ang kanilang divine power para labanan ang mga pag-atake ng Heaven-defying faction. Bumantong hininga ang Heaven Lord at nagpakawala ng nakakapangalog sa mundong sinaunang enerhiya. Boom! Bang! Ikinumpas niya ang kanyang mga kamao, nagpaputok ng mga kamaong gawa sa ginto at pilak na enerhiya. Kasabay nito, ipinalibot niya ang kapangyarihan ng kanyang heavenly daway. Biglang nagbago ang mundo ng kontrolin ng Heaven Lord ang mga batas nito. Kaboom! Ang dalawang gintong pilak na kamao ay biglang sumabog sa apoy at liwanag. Pagkatapos ay nagsimula silang kumalusko sa kidlat at humagulgol sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, naging napakabigat ng mga kamao na ang puwang mismo ay nagpaikot-ikot sa kanila. Hindi maganda. Ngumisi ang Diyos ng buhay. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang pag-atake ng Heaven Lord kung saan. Kahit sa kanyang life god ay, medyo hindi niya kayang harapin ang mga ito. Kung ang hanay ng Sacred Land ay tinamaan ng dalawang kamao na ito, hindi ito makakahawak ng matagal. Buzz! Bees! Ang Diyos ng buhay ay nagpalibot sa kanyang mata ng Diyos ng buhay at nagpakawala ng isang malawak na alon ng enerhiya ng buhay. Ang pag-atake ng Heaven Lord ay tumama sa dalawang bola ng nakasisilaw na berdeng ilaw, ngunit ilang sandali pa, ang enerhiya ng Diyos ng buhay ay sumabog ng malakas. Gayunpaman, patuloy na kinokontrol ng Diyos ng buhay ang enerhiyang ito ng buhay, na hinuhubog ito sa isang berdeng ambon na nakapalibot sa hanay. Brerum. Ang pag-atake ng Heaven Lord. Ang buong hanay ay mahigpit na nanginag. Ang mga nasa loob ng banal na lupain ay parang babaliktad ang buong mundo. Buti na lang at mabilis na nawala ang panginginig. Nagawa ng Diyos ng buhay na medyo pahinain ang pag-atake ng Heaven Lord na nagpapahintulot sa hanay ng Sacred Land na magtiis. Siyempre, ang kapangyarihan ng maraming miyembro ng Life Sacred Land ay nagkaroon din ng mahalagang papel. Panginoon, ang mga master ng hanay ng Sacred Land ay nasa gitna ng pagsasaayos ng array upang gawing depensa ang lahat ng nakakasakit na kapangyarihan nito. Nag-message si God King Radiant Peak. Okay. Tumango ang Diyos ng buhay. Kahit na ang Life God ay hindi nagtagumpay sa labanan, ito ay lubos na angkop para sa pagtatanggol. Ito, kasama ng hanay ng Sacred Land, ay sapat na para labanan ang pag-atake ng Heaven-defying faction. Sa ganitong paraan, ang dalawang panig ay papasok sa isang pagkapatas. Ang Heaven-defying faction ay nagpatuloy sa pag-atake sa hanay ng Sacred Land, ngunit ang mga miyembro sa loob ng Sacred Land ay ganap na nakatuon sa depensa. Ito ang buhay na sagradong lupain, kung saan ang Diyos ng buhay ay nasa kanyang pinakamalakas. Isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ng life law ang Damaloy, na umangat sa sagradong lupain. Hindi nagtagal. Ang array ay matagumpay na nabago. Ang Diyos Haring Radiant Peak ay umungal. Pagkatapos ay pumili siya ng 30 sa pinakamahuhusay na Diyos Lords upang kumuha ng mga posisyon sa binagong array kung saan maaari nilang iugnay ang kanilang mga enerhiya sa array. Sa ganitong sitwasyon, maaari nilang ibuhos ang kanilang divine power sa hanay upang palakasin ang defensive power nito. Si Francis ay isa sa mga taong ito. Ang Heavenly daw Ancestral ay, iyon ba ang layunin ng Heaven Lord? Mahinang ungol ni Francis. Sinabi na, kapag ang kapangyarihan ng 8 Great God Eyes ay pinagsama-sama, maaaring ipatawag ng isa ang pinakamataas na Ancestral Eye. Ngunit may isa pang alamat. Panaginip lang daw ang lahat ng bagay sa mundo, at kapag nagbukas ang Ancestral Eye, matatapos na ang panaginip. Naisip niya muli ang kwento ni Chanwo tungkol sa kung paanong ang Heaven's Legacy Race ay hindi mula sa universo na ito. Hindi maiwasan ni Francis na magtaka kung gusto ng Heaven Lord na gamitin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral ay para lisanin ang universo. Ngunit ang presyo para doon ay malamang na ang buong fan universe ay masisira, napapatayin ang lahat ng nasa loob nito. Bagamat isa lamang itong alamat na imposibleng ma-verify, mayroong kahit isang posibilidad. At walang sinasabi kung ano ang iba pang mga panganib na maaaring idulot nito. Buzz. Bees. Ang hanay ng Sacred Land ay naging mas matatag, ang mga depensa nito ay tumataas sa isang bagong antas. Ipinagpatuloy ng Heaven-defying faction ang pag-atake nito.
Pagkatapos ng lahat, ang isang kapintasan ay lilito sa pinakawalang kapintasan ng mga depensa na may sapat na oras. Kahit na ang isang malakas na hanay na tulad nito ay mauubusan ng enerhiya. Bukod dito, hindi lang nakaupo ang Heaven's Legacy Race. Ang mga sandata ng destruction nito ay nagtataglay ng labis na kapangyarihan, at ilan sa mga miyembro nito ay nag-aaral ng mga paraan upang masira ang hanay. Ang bow ng pagong na ito ay mabibiyak sa wakas. Ang tanging naghihintay sa inyong lahat ay kamatayan. Ang mga dagandong ng Heaven Lord ay umalangaw-ngaw sa paligid ng sagradong lupain. Boom! Bang! Inactivate ng Heaven Lord ang kanyang ancient race bloodline at muling sumuntok. Pinaikot niya ang kanyang Heavenly Dao God ay upang ang kanyang mga pag-atake ay umabot sa hindi maisip na antas ng kapangyarihan. Boom! Bang! Bumagsak! Ang hanay ng Sacred Land ay patuloy na umuuga at nanginginig. Ang pagkapatas na ito ay tumagal ng 3 araw. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Heaven-defying faction, ang hanay ng Sacred Land ay unti-unting humihina. Nasira ang array. Isa sa mga array masters lamented. Maaaring may pagkakamali noong binago namin ang array. Ang ilan sa mga master ng array ay pinuna ang kanilang sarili para sa kahinaang ito. Nararamdaman ng lahat sa Sacred Land ang mga depensa ng hanay na unti-unting humihina, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng Heaven Lord ay malalim na natatak sa kanilang isipan. Marami sa kanila ang nahirapang manatiling kalmado, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng takot. Ang layunin ng langit na Panginoon ay ako. Kung ang sagradong lupain ay nilabag, lahat, tumakas para sa inyong buhay. Tinawag ng Diyos ng buhay, kasabay nito ang pag-aantig ng mainit na enerhiya ng buhay. Medyo bumuti ang mababang moral ng banal na lupain. Ang nakaaaliw na enerhiya ng buhay ay nagdulot ng dahan-daang pagre-relax ng lahat. Kamahalan. Labis na nag-aalala si God King Radiant Peak. Relax. Magiging maayos din ang lahat. Ang Diyos ng buhay ay nanatiling kalmado at hindi nababagabag. Hindi siya bihasa sa labanan at hindi direktang makipaglaban sa Heaven Lord, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay papatayin. Boom! Bang! Bumagsak! Ang buong Sacred Land ay nayanig. Naramdaman ng Heaven-defying faction ang paghina ng hanay at nadobol ang kanilang pag-atake. Buhay na lumilipez. Binuksan ng Diyos ng buhay ang kanyang mga mata at nilamon ang lugar sa labas ng Sacred Land sa kapangyarihan ng buhay. Marami sa mga miyembro ng Heaven-defying faction ang nagsimulang tumanda, nauubos ang kanilang buhay. Bukod dito, ang nawalang siglang ito ay namumuo sa mga buto na nagsimulang mamulaklak. Kaboom! Sa isang kisap mata, sumibaw lang makapal at matinik na baging at nagsimulang gumalaw sa paligid, inaagaw ang buhay ng lahat ng kanilang nahawakan. Ang biglaang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ng buhay ay nahuli sa Heaven-defying faction na hindi nakabantay. Kamatayan. Nanlamig ang ekspresyon ng Heaven Lord. Ina-activate ang kanyang Heavenly Dao God Eye, nagpadala siya ng kulay abong-ambon sa ibaba. Ang walang hanggan na enerhiya ng kamatayan sa buong larangan ng digmaan ay agad na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Boom! Ang enerhiya ng kamatayan na ito ay bumaba sa mga nakakatakot na baging na iyon. Ang buhay at kamatayan ay naglaban sa isa't isa at kalaunan ay kinansela ang isa't isa. Diyos ng buhay, tanggapin ang iyong kapalaran. Kapag nakuha ko na ang iyong God Eye origin, sasakupan ko ang kapangyarihan ng God Eye deities, isa-isa. Habang sumisigaw ang Heaven Lord, isang kakilakilabot na kalooban ang umakyat sa langit at lumusot sa mundo. Buzz! Bees! Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang ancient race bloodline, na bumubuo ng isang ulo ng gininto ang pilak na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kamay na nag-radiated ng nakakalangit na sinaunang enerhiya. Basag! Itinulak ng Heaven Lord ang kanyang mga kamay pasulong, ipinadala ang ginto at pilak na ulo sa ibaba. Habang nag-activate ang Heavenly Dao God Eye, ang ulo ay sumabog na may nagninangas na buhok. Ang mga mata ng ulo ay nagsimulang kumalusko sa kidlat, at pagkatapos ay isang layer ng bato ang nabuo sa balat nito habang ang mabangis na bibig nito ay nagsimulang huminga ng bulok na enerhiya ng death loss. Ang lahat sa banal na lupain na nakakita sa nakakatakot na tanawing ito ay nanginginig sa takot. Napakalakas ng pag-atake.
Nagkakaroon siya ng mas malakas na pangunawa sa Heavenly Tao God Eye. Naalarma rin ang Diyos ng buhay. Ang pag-atake ng Heaven Lord ay isang fusion ng ancient race bloodline sa kapangyarihan ng Heavenly Tao God Eye. Napakalakas nito na kahit ang Diyos ng buhay ay hindi nang ahas na harangan ito ng direkta. Ngunit biglang, naramdaman ng Diyos ng buhay ang isang pamilyar na enerhiya, at parang naalis ang isang malaking bigat sa kanyang puso. Kaboom! Ang ulo ng Diyos Diablo na iyon ay bumaba ng may hindi magagapi na momentum at malapit ng tamaan ang hanay ng Sacred Land, ngunit sa sandaling ito, ang espasyo sa harap ng hanay ay napunit, na nagiging isang napakalaking black hole. Kaboom! Ang ulo ng Diyos Diablo na iyon ng napakalaking kapangyarihan ay hinaila sa itim na butas, kung saan isinara ang butas. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang lalaki na may magiliw na mukha ang lumitaw sa itaas ng sagradong lupain, ang spatial blurs ay nagpatong-patong sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng isang hindi maarak at misteryosong aura. Kasabay nito, Brerum. Biglang sumabog ang malayong langit. Ang rehiyon ng kalawakan ay nabasag, ang lupa ay nagkawatak-watek, ang langit at lupa ay itinapon sa kaguluhan. Space-time, nakarating ka dito sa tamang oras. Nakahinga ng maluwag ang Diyos na buhay. Ngayon lang namagitan ang Space-time God, gamit ang pinakamataas na kapangyarihan ng Space-time God ay para ilipat ang pag-atake ng Heaven Lord sa ibang bahagi ng kalawakan. Ito ang Heavenly Tao God ay na binanggit mo. Tinitigan ng Space-time God ang patayong mata ng Heaven Lord, malungkot ang ekspresyon nito. 1541. Ang panganib na papalapit sa Life Sacred Land ay madaling na-resolve ng biglaang pagdating ng Space-time God. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng miyembro ng Sacred Land, nagiba ang kanilang pag-asa. Ang Diyos ng buhay ay hindi bihasa sa pakikipaglaban, ngunit iba ang Diyos ng Space-time. Kung magkatrabaho silang dalawa, paanong hindi matatalo ang Heaven Lord? Mula sa sandaling nagpasya siyang hamanin ang mga mata ng Diyos, napagpasyahan na ang kanyang pagkatalo. Malamig na bamulong ang God King Radiant Peak. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang Heaven Lord ay medyo pambihira upang pilitin ang buhay na Diyos at ang buhay na sagradong lupain sa ganitong estado. Ang Heaven Lord ay may maasim na ekspresyon, ang nakakatakot na enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan na naging sanhi ng pag-freeze ng paligid. Kahit na ang Diyos ng buhay ay nagtatago sa likod ng hanay ng Sacred Land, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang kakayahang patayin siya sa loob ng 3 araw, ngunit ngayong narito na rin ang Space-time God, ang dalawang Diyos na nagtutulungan ay magiging mahirap. That isn't actually a God Eye. Ipinaliwanag ng Life God sa Space-time God kung ano ang sinabi ng Heaven Lord. Ang Heavenly Tao God Eye ay pangalan lang ng Heaven Lord para dito. Ang kanyang mata ay maaaring maging mas malakas pa kaysa sa isang mata ng Diyos, at mayroon pa itong kaunting kapangyarihan ng Heavenly Tao. Ang kasalukuyang layunin ng Heaven Lord ay patayin ang 8 Great God Eyes at makuha ang kanilang God Eye origins para magawa niya ang Heavenly Tao Ancestral Eye. Kung gayon, hayaan mo akong makaranas ng isang kapangyarihan na mas higit pa kaysa sa isang Diyos na mata ng Diyos. Naging malamig ang ekspresyon ng Space-time God habang nakataas ang isang interesadong kilay sa mga mata ng Heaven Lord. Ang mga God Eye deities ay tunay na malungkot na pag-iral. Hindi na niya maalala kung gaano nakatagal mula nang makatagpo siya ng mas malakas kaysa sa kanya. At kasama ang buhay na Diyos na naririto, gaano man kabaliw ang mga mata ng Panginoong Langit, hindi pa rin sila magpapatalo. Kaya, gusto ng Space-time God na makipaglaban sa Heavenly Tao God Eye. Sa gusto mo, ang mga mata ng Heaven Lord ay kumikinang sa malamig at matinding liwanag. Sa pamamagitan ng Heavenly Tao God Eye at ang Ancient Race Bloodline, wala siyang kinatatakutan. Kailangang mapagtanto ng isa na, sa sinaunang panahon, ang sinaunang lahi ay nang ibabaw sa 10,000 karera. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang mata ng Diyos. Bagamat hindi maihahambing ng Heaven Lord sa mga dakilang kapangyarihan ng sinaunang lahi mula sa panahong iyon, hindi siya ganoon kalayo sa likuran. Thuish. Halos hindi pa natatapos sa pagsasalita ang Heaven Lord ng isang ethereal ray ng liwanag ang dumaan sa kanyang mukha, na lumikha ng spray ng dugo. Naiwasan. Nagtaas ng kilay ang Space-time God. Maaaring baliwalain ng pag-atake ng Space-time God ang distansya at agad na nasa harap ng kanyang kalaban.
Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapag-react sa oras. Gayunpaman, nagawa pa rin ng Heaven Lord na umiwas, na sugatan lamang sa mukha. Ang ganitong uri ng sugat ay walang kabuluhan para sa katawan ng dyablo ng Diyos at agad na gumaling. Tulad ng inaasahan ng Space-Time God. Sinaktan niya ang Heaven Lord. Ang mga mata ng maraming tao sa Sacred Land ay kumikinang sa pananabik. Ito ang unang pagkakataon na nasugatan ng Heaven Lord matapos ipakita ang kanyang Heavenly Thou God Eye. Sa ibaba, binibigyang pansin din ni Francis ang labanang ito. Habang ang Diyos ng buhay ay isa sa mga mahihinang Diyos pagdating sa pakikipaglaban, ang Space-Time God ay talagang isa sa mga mas malakas. Thump thump. Thump thump. Ang kaliwang mata ni Francis ay lalong nabalisa, tila dahil isa pang mata ng Diyos ang lumitaw sa lugar. Natuklasan ni Francis na mas nagagamit niya ang kapangyarihan ng mata ng Diyos habang umuusad ang digmaan. Ang lahat ng ito ay dahil sa stimulation na ibinigay ng Life God Eye at ng Heavenly Thou God Eye. Ngayon, dumating na rin ang Space-Time God. I wonder kung gaano karaming God Eyes ang makikita ko. Natagpuan ni Francis ang kanyang sarili na medyo nasa sabik. Kung ang Dream God Eye ay maaaring makipag-ugnayan sa lahat ng 8 Great God Eyes, maaari nitong palawakin ang paggising nito na magbibigay daan dito na magpakita ng mas malaking kapangyarihan. Boom! Bang! Bumagsak! Sa langit ay isang tanawin ng ganap na pagkawasak. Ang tela ng kalawakan ay ginutay-gutay sa punit-punit na nagpapahintulot sa mga ipinagbabawal na spatial na bagyo na magdulot ng kalituhan. Ang sinumang eksperto sa ilalim ng antas ng Panginoong Diyos na nang-ahas na lumapit ay agad na mapapawi. Gayunpaman, ang Space-Time God at ang Heaven Lord ay ganap na hindi naapektuhan sa kapaligirang ito at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Timbang. Ang Heaven Lord ay nakatuon sa kawalan at nagsimulang maglabas ng kulay abo at maputik na liwanag. Ang mata ay lumiko ng isang beses, at pagkatapos ay ang napakalaking bigat na nakatutok sa nag-iisang lugar na iyon ay naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo. Thuish! 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 Samantala, ang Space-Time God ay nag-iwan lamang ng blurs at spatial ripples sa hangin habang iniiwasan niya ang Instant Fire Eye Bloodline technique ng Heaven Lord. Kahit na ang pag-iwas sa maraming Instant Fire Eye Bloodline techniques, tanging ang Space-Time God lang ang may kakayahan nito. Natigilan si Francis. Bukod dito, ang Space-Time God ay ganap na hindi naapektuhan ng magulong estado ng espasyo sa paligid niya, kahit na gamit ang kanyang mga lihim na diskarte sa paggalaw ng space. Talagang tinupad niya ang kanyang titulong Space-Time God. Ang Space-Time God ay mabilis, ngunit ang Heaven Lord ay hindi snail. Ang Heaven Lord ay malayang gumagalaw sa kalawakan, hindi naapektuhan ng kanyang kapaligiran. Parang hindi man lang siya naninirahan sa dimensyong ito. Kaboom! Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng Heaven Lord, ang apoy at kidlat ay nagpapabalik-balik. Ngunit ang Space-Time God ay malayang lumangoy sa gitna ng walang katapusang pag-ataking ito, na iniiwasan ang lahat. Sinaunang banal na kamao. Nagliwanag ang mga mata ng Heaven Lord habang binawi niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay sinuntok ng malakas. Sa ilalim ng pagpapalakas ng Heavenly Thou God Eye, ang kamao ng banal na enerhiya ay tila hindi magagapi habang ito ay sumasakit sa buong mundo. Sa kanyang pagbangon, nag-iwan ito ng madilim na kaguluhan na pumawi at sumaire sa lahat. Swish! Ang Space-Time God ay nagpakita sa likod ng Heaven Lord at nagsalita sa malalim at mahinahong boses. Hindi mo ako kayang saktan. Ang malablade na space-time na enerhiya ay bumalot sa paligid ng Heaven Lord, ngunit ang Space-Time God mismo ay naglaho na. Swoosh! Swish! Ang hindi mabilang na mga hiwa ng space-time na enerhiya ay ganap na nakapalibot sa Heaven Lord. Ang talas at bilis ng enerhiya na ito ay maaaring agad na hiniwa at daist ang sinumang ordinaryong Panginoong Diyos. Kung hindi mo malabanan ang bilis ng space-time, mahihirapan kang talunin siya. Ang mahinang pagtawa ng Diyos ng buhay ay halos nakakalasing. Ang mga ungol ng sakit ng Heaven Lord ay maririnig na nagmumula sa loob ng rehiyong iyon ng space-time energy. Biglang, isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog palabas. Boom! Bang! Agad na naputol ang mga space-time thread na iyon na pabalik-balik. Ang Heaven Lord ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat, ngunit lahat sila ay gumaling kaagad.
Ang katawan ng Diyos Diablo ay talagang may problema. Ang mga mata ng Spacetime God ay naging seryoso at nagsimulang kumislap ng silver light. Nagsimula siyang mag-ipon ng napakaraming spacetime na enerhiya, naghahanda na masaktan ng husto ang Heaven Lord. Thuish. Naglaho muli ang Spacetime God habang papalapit siya sa Heaven Lord. Pagbabaliktad. Pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Tao God ay at umungal. Ang espasyo para sa 1,000,000 li sa paligid niya ay biglang nanginag. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita ng lahat ang Spacetime God na lumilipad sa eksaktong kabaligtaran ng direksyon ng Heaven Lord. Anong nangyayari dito? Ang puso ng Spacetime God ay naging malungkot. Kumpiyansa siya na hindi nagbago ang direksyon niya. Ang paglipat na ito ay maaaring baligtarin ang oras at espasyo na nakakaapekto sa kaayusan ng mundo. Ang Diyos ng buhay ay natigilan. Sa pagkakataong ito, bilang isang manunood, sa wakas ay mauunawaan na niya ang mga prinsipyo ng pag-ataking ito. Ngayon lang, ginamit ng Heaven Lord ang Heavenly Tao God ay para impluwensyahan ang kalawakan mismo, binaligtad ito upang ang silangan ay naging kanluran at ang kanluran ay naging silangan. Ang direksyon ng Spacetime God ay hindi nagbago ang mundo sa paligid niya. Thuish. Tumalikod ang Spacetime God at muling nagsimulang maniningil sa Heaven Lord. Naiwasan niya ang maraming pag-atake na pinakawala ng Heaven Lord, at isang spacetime na enerhiya na maaaring tumagos sa lahat ng lumabas sa kanyang mga mata. Sa mundong ito, ako ang nag-iisang Diyos. Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang Heavenly Tao God ay at humiyaw, na sumabog ng may lakas na nagdulot ng pagyanig at panginginig ng espasyo. Ang Spacetime God ay may masamang pag-iisip at agad na tumakas. Sa tingin mo makakatakbo ka? Ang Heaven Lord ay mahinang tumawa. Whoosh! Ang Spacetime God ay nagsimulang umatras nang bigla niyang napagtanto na papalapit na siya sa Heaven Lord, hindi sa malayo. Hindi maganda. Binaligtad niyang muli ang mundo. Naging madilim ang ekspresyon ng Spacetime God, at nagmura siya. Ang kakayahang ito ay talagang hindi maisip at walang katotohanan. Timbang. Bumaba ang nakakatakot na bigat, ngunit hindi nakaiwas ang Spacetime God sa pagkakataong ito. Ay hindi. Ang buhay na Diyos ay sumigaw sa alarma. Naramdaman ng Spacetime God na ang kanyang katawan ay dinadala ang bigat ng 100,000 bundok. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang napipintong panganib. Pagpapatigas ng oras. Inactivate ng Spacetime God ang kanyang Spacetime God ay at sumigaw. Ang kalapit na spacetime ay unti-unting bumagal at tumigas. Break. Umungal ang Panginoong Langit. Isang malupit na enerhiya ang nagpawi sa depensa ng Spacetime God ilang sandali lamang matapos itong magsimulang mabuo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang spark sa katawan ng Spacetime God. Thuish. Gamit ang kanyang Spacetime God ang Spacetime God ay naging isang hindi matukoy na bahid ng silver light at naglaho. Nang muling lumitaw ang Spacetime God, ang kanyang katawan ay sinira ng apoy, kidlat, at yelo. Lumalabas na, bago siya tumakas, tinamaan siya ng agarang pag-atake ng Heaven Lord. Lumakas ang Spacetime energy habang inialis ng Spacetime God ang mga pag-ataking ito. Ubo. Mapatla ang mukha ng Spacetime God habang umuubo. Hindi siya ang Diyos ng buhay, na halos hindi mapatay at nakabangon mula sa anumang pag-atake. Sa oras na ito, dumating ang Diyos ng buhay sa panig ng Diyos ng Spacetime. Idiniin niya ang isang maselang kamay sa kanyang likod at naglabas ng banayad at dalisay na enerhiya ng buhay. Unti-unting gumaling ang mga sugat ng Spacetime God, at bumalik sa normal ang kanyang kutis. Magtulungan tayo para tapusin ito, ang masiglang wika ng Diyos na buhay. Okay. Tumango ang Spacetime God. Napakatagal na panahon na mula nang siya ay nasugatan ng isa pa, ngunit ang Heaven Lord ay tunay na nagawang masaktan siya ng husto ngayon. Kinikilala na niya ngayon ang kapangyarihan ng Heavenly Tao God at hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pagkilos ng mayabang. Dalawang mata ng Diyos na nagtutulungan. Tatapusin ko kayong dalawa. Ang Heaven Lord ay tumawa, lubos na walang takot. Sa Ancient God Devil Body, ang kanyang tenacity ay kapantay ng Life God Eye, at ang Heavenly Tao God ay na pinagkalooban ng walang kapares na kakayahang umatake at kontrol. Wala siyang kinatatakutan.
Sa sandaling ito, isang boses na nanginginig sa langit ang dumating sa anyo ng isang sonic wave. Ang iyong heavenly daw God ay mata ng isang makasalanan. Ito ay mapaparusahan. Sa isang kidlat, lumitaw ang isang marangel na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Diyos na parusa ng Diyos. Nagulat si God King Radiant Peak. Nagpakita ng paggalang ang iba pang miyembro ng sagradong lupain. Tatlong Diyos ang bumaba sa mundo, at ang kalawakan mismo ay naging baluktot at magulo. Ang mga nasa ilalim ng antas ng Panginoong Diyos ay hindi na nang-ahas na umalis sa hanay. Narito ang tatlong Diyos na mata ng Diyos. Napabuntong hininga si Wu Heng sa pagkamangha. Hindi lang iyon. Ungol ni Francis. Ang tugon mula sa kanyang dream God ay nagsabi sa kanya na may isa pang God ay sa malapit. Swish! Sa di kalayuan ay lumitaw ang isang nakayukong matanda na nakasuot ng mabahong damit. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mortal na kalaban ng Divine Punishment God, ang Death God. Nagawa ng hamak na iyon mula sa Heaven's Legacy Race na gumawa ng napakagandang mata. Gulat na bulong ng kamatayan na Diyos. Nakita rin niya kung paano nagawang sakta ng Heaven Lord ang Space-Time God. Kung siya ang nasa ganoong posisyon, mahihirapan siyang pigilan ang pag-atake ng Heaven Lord. Ipinikit ng Death God ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang God Eye. Pagkaraan ng ilang oras, nagpadala siya ng mensahe. Kayong dalawa, bilasan mo at pumunta dito. 1542. Sa sandaling ito, ang Life, Space-Time, at Divine Punishment Gods ay naroroon sa Life Sacred Land. Sa tapat nila, ang ekspresyon ng Heaven Lord ay malungkot, ang kanyang hindi nakikitang galit ay umaagos sa lugar. Hindi ko akalain na kahit ang God ay deities ay gustong mangbuli ng mga tao gamit ang kanilang mga numero. Tumangala sa langit ang Panginoong Langit at nagngangalit. Medyo hindi komportable ang tatlong God ay deity nang marinig nila ito, ngunit hindi nila kayang tanggapin ang Heaven Lord na mag-isa. Bilang karagdagan, nakikita ng Diyos ng buhay na ang Heaven Lord ay patuloy na ginalugad ang mga kakayahan ng Heavenly Daw God Eye. Ang Heavenly Daw God Eye ay iba sa 8 Great God Eyes. Hindi pa nito naabot ang limitasyon nito at maaari pa ring mag-evolve. Hindi ito maaaring maliitin. Nakita ng langit na Panginoon na ang tatlong Diyos ay hindi natinag. Sumigaw siya, umalis. Gaano man kalaki ang tiwala niya, hindi niya kayang labanan ang tatlong Diyos ng sabay-sabay. Agad na nagsimulang kumilos ang heaven-defying faction. Ang sitwasyon ay talagang lubhang hindi favorable sa kanila. Strike! Ang Space-Time God ay naiinip na ipaghiganti ang kanyang pinsala. Swish! Lumitaw sa himpapawid ang mga ripple ng Space-Time Law, at pagkatapos ay ilang daang spatial ray ang bumaril patungo sa Heaven Lord. Sa isang walang pakialam na tingin, ang Heaven Lord ay nag-activate ng Heavenly Daw God Eye, na bumubuo ng isang pader ng yelo sa paligid niya na hamarang sa lahat ng mga pag-atake ng Space-Time God. Hindi siya papayagang umalis. Agad kumilos ang Diyos ng buhay. Ang Heaven Lord ay sapat na ang kapangyarihan upang sugpuin ang isang God ay deity. Kung siya ay pinayagang umalis ng hindi nasaktan, walang sasabihin kung ano pa ang kanyang babangon, at baka lalo siyang mahirapan. Ang pinakamalamang na target ng Heaven Lord ay ang hindi gaanong bihasang manlaban, ang Life God Eye. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Ang Panginoon ng Langit ay nanunuya. Sa sandaling ito, Prayer Room. Ang madilim na mundo ay biglang naging maliwanag at kumikidlat sa itaas. Ang kapangyarihan ng banal na parusa ay nagdulot sa lahat na makaramdam ng likas na pangamba. Space-Time Shackle. Ginamit ng Space-Time God ang kanyang mga mata para kontrolin ang nakapalibot na Space-Time. Ang espasyo sa paligid ng Heaven Lord ay nabasag, namuo sa isang hindi madaaning Space-Time Wall na nagsilid sa Heaven Lord sa loob. Paggagaw ng buhay. Ang Life God ay nag-activate ng kanyang Life God Eye, nagpadala ng nakakasilaw na jade green na ilaw na dumaan sa Space-Time Wall at nagsimulang maubos ang Heaven Lord ng kanyang sigla. Kasabay nito, ang walang hangganang banal na parusa ay bumaba mula sa langit. Ang tatlong Diyos ay sama-samang sumalakay, na naghahangad na wakasan ang buhay ng kanilang kalaban. Boom! Bang! Bumagsak!
Ang nakakatakot na unos ng kapangyarihan na ito ay sumire sa lahat para sa ilang milyong li sa paligid. Ang mga hukbo sa magkabilang panig ay hindi nang ahas na lumapit. Break. Sa gitna ng pagsabog, umungal ang Heaven Lord, nagpakawala ng kapangyarihang makakasira sa lahat ng batas at tuntunin. Ang space-time law ay tinanggal, ang kapangyarihan ng pag-agaw ng buhay ay naglaho, ang enerhiya ng banal na parusa ay tinanggihan. Nakatayo sa kalangitan, ang Heaven Lord ay malinaw na nasa isang punit-punit at nasirang estado. Ang tatlong Diyos ay naging mahigpit. Naiwasan pa ng Heaven Lord ang kanilang nakamamatay na pag-atake. Buhay. Tumawa ang Heaven Lord habang ginagamit niya ang kanyang Heavenly Tao God ay para gawing life energy ang lahat ng nakapalibot na low energy na inihanda niyang sumipsep. Huwag mo nang isipin iyon. Ang Diyos ng buhay ay naalarma, hindi kailanman naisip na ang Panginoon ng langit ay maaaring i-convert ang enerhiya ng ibang mga batas sa mga batas ng buhay. Ngunit siya ang Diyos ng buhay, kaya agad niyang inactivate ang kanyang life God ay at kinuha ang life energy na ito. Kahit na ang Heavenly Tao God ay makapangyarihan, hindi nito kayang makipaglaban sa life God sa domain ng life. Sinaunang banal na kamao. Sa galit, ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang God Devil Body, nag-ipon ng napakalaking lakas, at sinuntok. Ang Heavenly Tao God ay mabilis na nagpataas ng lakas ng suntok na ito, at kahit ang tatlong God Eyes ay maiiwasan lamang ito. Life Sacred Land, pakinggan mo ang utos ko. Atakihin ang Heaven-defying faction at sirain ang lahat. Ang Diyos ng buhay ay nagbigay ng utos sa lahat ng miyembro ng kanyang sagradong lupain. Atake the Heaven-defying faction. Agad na humakbang ang God King Radiant Peak at pinangunahan ang mga miyembro ng Sacred Land laban sa Heaven-defying faction. Sa oras na ito, ang presensya ng tatlong Diyos ay nagkaroon ng maraming eksperto na nagmamasid sa labanan mula sa gilid na nagtitiwala sa tagumpay ng Life Sacred Land. Sa napakaraming tao na tumugon sa tawag ng Life Sacred Land para sa tulong, ang Sacred Land ay nagkaroon na ngayon ng lakas na katumbas ng Heaven-defying faction. Biglang, isang malawak na hukbo ang pumalibot sa bagyong nilikha ng nakikipaglaban ng mga Diyos at inatake ang Heaven-defying faction. Ang Heaven-defying faction ay nagsimulang mabilis na umatras, ang tatlong malalaking barkong pandigma ay sumakay ng maraming pasahero bago lumiko. Ipagtanggol. Ang kaliwang tagapagtanggol ay kinuha ang utos. Kung saan may buhay, may pag-asa. Hanggat maaari silang ligtas na umatras, kapag ang Heaven-defying faction ay susunod na lumitaw, sila ay hindi na mapipigilan. Sumpa ng espiritu ng kamatayan. Pinisil ng Left Protector ang isang patak ng Black Violet na dugo mula sa kanyang daliri at nagsimulang bumuo ng spell. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang magpalabas ng nakakatakot na enerhiya. Hindi mabilang na masasamang espiritu ang nagpakita sa hangin. Ang mga ito ay nabuo mula sa negatibong enerhiya ng kaluluwa ng lahat ng mga eksperto na namatay sa digmaang ito. Ginawa sila ng Left Protector sa kanyang Death Spirit Curse at ginamit ang mga ito sa pag-atake sa Life Sacred Land. Puno ng buhay na lumalamon. Inactivate ng God King Radiant Peak ang kanyang Eye of Life, na gumagamit ng napakaraming enerhiya ng buhay upang gumamit ng isang lihim na bloodline art. Isang berdeng ilaw ang lumipad patungo sa Heaven-defying faction, ang hugis ng isang kulay abo at sinaunang puno na nabubuo sa paligid nito. Ang sinaunang punong ito ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na enerhiyang lumalamon. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction na nasa malapit ay naramdaman agad na humihina ang kanilang buhay at lumalala ang kanilang kondisyon. Habang sinisipsip ng sinaunang puno ang buhay ng mga miyembro ng Heaven-defying faction, ito ay naging mas malaki at mas totoo. Thuish. Hawak ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, lumipad si Francis sa larangan ng digmaan, ang kanyang mga espadang kidlat ay tumatagos sa kaaway. Tumakbo. Ito ang ikasyam na mata ng Diyos, Francis. Nakita ng maraming Godlord si Francis na umaatake at namutla sa takot.
Kahit na ang labanan ng mga Diyos ay nakakuha ng higit na atensyon, ang pagpatay ni Francis sa mga Divine Emissaries, kabilang ang pinakamalakas na Divine Emissary Wu, at gayon din ang kanyang pakikipaglaban sa Nightmare Beast King, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Ngunit nang mapansin ni Francis ang biktima, walang makatakas kahit isa. Tumpak tambol. Ang ninth god ay ni Francis ay may ritmo na pumipintig. Ang labanan ng mga Diyos ay hindi lamang nagpasigla sa potensyal ng Dream God Eye, kundi pati na rin kay Francis mismo. Patayin. Si Francis at ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay pumatay sa kanilang paraan sa pamamagitan ng hukbo ng kaaway. Sa sandaling ito, napansin ni Francis na ang mga elder ng spiritual race at si Angelica ay itinutulak pabalik ng malakas na enerhiya ng Destruction Dragon Race. Isang divine emissary. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata at sinugod ang isang lalaking nakaitim. Kuya Francis. Ang mga mata ni Angelica ay kumikinang. Bago ang labanan, naglagay si Francis ng God Eye Mark sa katawan ni Angelica, na nagbigay daan sa kanya na iligtas siya ng maraming beses. Si Francis. Namutla ang lalaking may kaliskis na itim at napayuko. Primal Chaos Lightning Eye. Agad na na-activate ni Francis ang kanyang Dream God Eye at nagpaputok ng tatak na Primal Chaos Lightning Sword. Kakrak! Sumabog ang ulo ng lalaking may itim na kaliskis habang sinalanta ito ng Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy. Sumigaw ang lalaking may kaliskis na itim, hawak-hawak ang kanyang ulo habang tumatakas. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroon siyang bloodline ng Destruction Dragon Race, o kung hindi, magiging napaka-problema kung tamaan ng pag-ataking ito. Saan ka pupunta? Agad na hinabol ni Francis, ang kanyang katawan ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati. Sa panahon ng labanan sa pagitan ng Space-Time God at ng Heaven Lord, si Francis ay ganap na nakatutok sa Space-Time God. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang pangunahing nilinang ang space at nilinang din ang oras sa gilid. Malaki ang naintindihan ni Francis mula sa pagmamasid sa lihim na spatial movement art ng Space-Time God, na ginamit niya para baguhin ang sarili niyang mga diskarte sa paggalaw. Pagsira ng Dragon Flame. Nakita ng lalaking may kaliskis na itim na hindi siya makatakas mula sa nakakagulat na bilis ni Francis at ginamit ang kanyang Origin Destruction para magpakawala ng isang destructive attack. Isang araw nang nagninangas na itim na apoy ang sumugod kay Francis. Matapos gamitin ang pag-atake, agad na tumakas ang lalaking nakaitim. Swish! Ibinuhos ni Francis ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy sa kanyang sword, dahilan upang bumukol ito sa isang napakalaking pillar, at pagkatapos ay inihagis niya ito pasulong. Ang mapangwasak na araw ay agad na sumabog sa pira-piraso, nagpapadala ng mapangwasak na itim na apoy na umaagos sa paligid. Bagamat medyo naubos ang kapangyarihan ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa pagsira sa itim na araw, nakakonsumo ito ng malaking halaga ng Destruction Flame. Swish! Ang espada at ang natitirang kapangyarihan nito ay patuloy na lumipad pasulong. Napakalakas nito. Nayanig ang isipan ng lalaking nakaitim. Kahit na siya ay isang divine emissary, hindi ba niya kayang tumakas kay Francis? Boom! Bang! Nagawa niyang iwasan ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, ngunit ang espada ay sumabog sa isang bola ng magulong enerhiya. Ang lalaking may kaliskis na itim ay itinapon sa labas ng pagsabog na parang ragdoll, nagsusuka ng dugo sa proseso. Tapos na. Isang mahinang boses ang nagsalita sa tainga ng lalaking nakaitim. Sa ilang sandali, lumitaw si Francis sa kanyang likuran. Kakrak! Isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang tumusok sa kanyang dibdib, nagpapadala ng lumalamon at sumisira na enerhiya na palm unit sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay alikabok na ang lalaking may kaliskis na itim. Si Francis ay nasa antas na kung saan basta-basta niyang napatay ang isang divine emissary. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ng Death God ang mga Diyos na nakikipaglaban sa kalangitan at pinagmamasdan din ang labanan sa pagitan ng Life Sacred Land at ng Heaven Defying Faction. Siya ba ang tunay na Ninth God Eye? Sinulyapan ng Death God si Francis.
Gayunpaman, tila siya ay sumali sa panig ng divine punishment. Dahil iyon ang kaso, hindi siya maaaring iwanang buhay. Isang malas at uhaw sa dugo na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng Death God. Kung hahayaan si Francis na ganap na mag-mature, ang pangkat ng Divine Punishment God ay mas hihigit sa kanya, at wala siyang pagnanais na ibaba ang kanyang ulo sa Divine Punishment God. Boom! Bang! Bumagsak! Ang labanan ng mga Diyos ay nagpapatuloy pa rin, ang napakalawak na enerhiya ay hindi naglakas loob na lumapit sa iba at hindi rin malinaw na makita kung ano ang nangyayari. Ang digmaan sa Sacred Land ay hindi rin tumigil at lalo lamang nagugulo. Gayunpaman, unti-unti, napapaligiran ang hukbo ng Heaven-defying faction. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race sa tatlong barkong pandigma ay naglabas ng iba't ibang malalaking arrays na pinagsama-sama sa isang napakalakas na defensive array. Maghanda upang buksan ang daanan at bumalik sa banal na kaharian. Utos ng Left Protector. Sa kabilang panig, pinangunahan ng Diyos King Radiant Peak ang mga eksperto sa kanyang panig sa isang galit na pag-atake. Ang hanay ng Heaven's Legacy Race ay nanginig at umindayog. Huwag kang tumigil. Hindi natin sila papayagang makapasok sa kanilang Divine Kingdom. Tumitig sa unahan at sumigaw si God King Radiant Peak. Kung babalik ang Heaven-defying faction sa Divine Kingdom nito, napakahirap nilang harapin. Ngunit mayroon silang napakaraming panlilinlang at suporta ng kapangyarihan ng banal na kaharian. Baka hindi natin sila mapipigilan. Bumantong hininga si Master Emptiness. Ang kanilang banal na kaharian ay talagang napakatibay. Para sa isang sandali, ang Life Sacred Land ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kapag ang Heaven-defying faction ay bumalik sa Divine Kingdom nito, hindi nila ito magagawang atakihin kahit na gusto nila. Ang loob ng isang banal na kaharian ay hindi garantisadong ganap na ligtas. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bumulong si Francis, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Muntik na niyang makalimutan na nakapunta na siya sa Divine Kingdom na ito noon. Hanggat nakapunta siya sa isang lugar noon, magagamit ni Francis ang thought teleportation para maglakbay doon. Gayunpaman, ang walang ingat na pagpasok sa isang banal na kaharian ay medyo mapanganib. Kailangan niya munang maghanda. 1543. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay nanatili sa loob ng Heaven's Legacy Defensive Array sa paligid ng pasukan sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Ang defensive array ay karagdagang suportado ng kapangyarihan mula sa Divine Kingdom na ginagawa itong abnormal na matatag. Kahit na ang Life Sacred Land ay sumali sa maraming mga kaalyado nito sa pag-atake dito, nabigo silang sirain ito. Boom! Bang! Bumagsak! Ang Life Sacred Land ay nagpatuloy sa walang tigil na pagbarrage sa hanay. Kahit na hindi sila makalusot sa defensive barrier, mapipigilan man lang nila ang kalaban. Ang Heaven-defying faction ay hindi makakapasok sa Divine Kingdom ng sabay-sabay. Sa sandaling bumaba ang kanilang mga numero sa isang tiyak na antas, ang defensive array ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas at agad na mabubure. Hindi sinunod ni Francis ang iba sa pag-atake sa Heaven-defying faction Divine Kingdom. Sa oras na ito, pinaplano niyang gamitin ang thought teleportation para makalusot sa Heaven-defying faction Divine Kingdom. Ito ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang mga kritikal na istruktura o maging ang core ng Divine Kingdom, na ginawang usok ang mga plano ng Heaven-defying faction na ipagtanggol at lisanin ang lugar na ito. Ngunit hindi niya maipahayag ang planong ito o masabi man lang sa God King Radiant Peak. Kung mayroong ilang especially iyan ng Heaven-defying faction sa Life Sacred Land na nag-leak ng impormasyong ito, si Francis ay magiging katulad ng isang tupa na pumapasok sa isang kuweba ng tigre. Inilagay ni Francis ang kanyang mga clone, ang Black Destruction Dragon, ang maraming sinaunang hayop, at ang maliit na boss ang magnanakaw sa sarili niyang Divine Kingdom. Ang operasyong ito ay medyo mapanganib, kaya binalak ni Francis na umasa sa sarili niyang paksayon para dito. Hindi man lang niya sinabi sa Twilight Valley, sa Giant God Race, o kay Wu Heng. Sa gitna ng magulong pulutong, tahimik na umalis si Francis.
Sa sandaling umatras siya sa likuran, pumasok siya sa kanyang banal na kaharian. Sa loob ng kanyang Divine Kingdom, ginamit ni Francis ang thought teleportation at nawala. Ang Life Sacred Land, na ganap na nakatutok sa pag-atake sa Heaven-defying faction, ay hindi napansin ang kanyang pag-alis. Baka may makapansin na wala na siya pagkalipas ng ilang oras. Ngunit may isang tao na nakapansin sa paglalaho ni Francis, ang Death God, na pinagmamasdan ang lahat mula sa kanyang malayong posisyon. Saan nagpunta ang batang iyon? Ang mga mata ng kamatayan ng Diyos ay kumislap. Bakit biglang nawala si Francis nang mag-isa sa ganitong oras? Gayunpaman, nag-iisa ang Death God sa kasalukuyan, kaya wala siyang magawa hanggang sa dumating ang kanyang mga kaalyado. Kahit na ang Heaven Lord ay isang banta sa lahat ng God Eyes, sapat na ang grupo ng Divine Punishment para harapin siya. Marahil ang magkabilang panig ay aalis na lubhang na pinsala upang siya at ang kanyang mga kaalyado ay makalusot at makuha ang huling tagumpay. Sa loob ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Biglang lumitaw ang mga panaginip na imahe sa loob ng isang saradong nakatagong silid. Isang lalaking pilak ang damit at pilak ang buhok na dahan-daang lumabas sa loob. Nakarating na ako. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang paligid. Ito ang lugar kung saan siya unang ikinulong sa loob ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Ang sikretong silid na ito ay isang selda ng kulungan, at ang mga hanay at mga domain sa paligid nito ay ganap na tinatakan ito. Likas na may kakayahan si Francis na makalusot, ngunit tiyak na maakit ang atensyon ng Heaven-defying faction. Hindi ko sila maalarma. Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang makita ang spatial barrier para maobserbahan niya ang eksena sa labas ng selyadong dimensyon. Napapikit muli, ginamit niya ang thought teleportation. Hindi nagtagal, nawala si Francis sa secret chamber at nagpakita sa labas ng domain. Sa ganitong paraan, madaling umalis si Francis sa selyadong dimensyon. Gayunpaman, hindi siya kumilos ng walang ingat. Ang banal na kaharian na ito ay tiyak na sakop ng mga mekanismo, at ang isa na hindi naiintindihan iyon at gumalaw ng walang ingat ay tiyak na mag-trigger sa kanila. Ito ang oras para ipakita ng maliit na pause ang magnanakaw ang mga kakayahan. Ito rin ang dahilan kung bakit dinala ito ni Francis. Wow! Inilabas ni Francis ang maliit na pause ang magnanakaw at pin-on na ito. Ang mga mekanismo sa daan ay tahimik na dinasarmahan o iniiwasan lang. Ilang sandali pa, lumabas si Francis mula sa isang higanteng gusali. Nagtago siya sa kalawakan at nagsimulang mag-obserba. Sa loob ng Heaven-defying faction, maraming miyembro ang lumilipad pabalik-balik sa pagitan ng tatlong bundok, tila napaka-busy. Siguro hindi sila ganoon kapuyat sa loob ng Divine Kingdom. Hindi nila akalain na may taong makakalusot dito ng tahimik. Napangiti si Francis sa kanyang sarili habang siya ay nagsimulang palihim na gumalaw. Ang mga may mahinang paglilinang ay hindi maramdaman ang kanyang pag-iral habang iniiwasan niya ang mga mas mataas na paglilinang. Pagkatapos ng isang malaking panganib, ako ay magiging labis na mawawala kung hindi ako kukuha ng isang bagay na mabuti. Napatingin si Francis sa Heaven's Legacy Race Island sa kanyang kaliwa. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang karamihan sa mga lugar sa isla na iyon ay nakatuon sa pagpapalaki ng mga mahahalagang halaman, marami sa mga ito ay napakabihirang mga specimen mula sa sinaunang panahon. Si Francis ay sabik na dagdagan ang kanyang lakas sa oras na ito. Kahit isang maliit na ani mula sa lugar na ito ay malugod na tinatanggap. Matapos gawin ang kanyang plano, nagsimulang lumipat si Francis patungo sa kaliwang isla. Medyo kakaunti ang mga tao sa islang ito, kaya dumating si Francis na may kaunting insidente. Ginabayan ng maliit na pause ang magnanakaw, pumasok si Francis sa pasukan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lalaki at pusa sa isang maluwang na lugar. Sa unahan nila ay isang napakalawak na landas na metal, at sa magkabilang gilid ng landas ay may mga independenteng dimensyon na gumagaya sa iba't ibang kapaligiran kung saan lumaki ang iba't ibang mahalaga at bihirang mga halaman. Marahil dahil sa digmaan, maliban sa mga bantay sa pasukan, kakaunti lamang ang mga tao dito na responsable sa pamamahala ng mga halaman.
Lahat sila ay medyo mababa ang pagtatanim. Tahimik na lumapit si Francis at ibinaon silang lahat sa panaginip. Nagsimula siyang maglibot sa malawak na gusaling ito. Ang mga halaman na lumago sa unang ilang lumalagong mga rehiyon ay medyo mababa ang antas at hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Pagkatapos maglakbay ng ilang daang hakbang, biglang huminto si Francis. Jade Snow Essence Fruit, Black Eye 7 Spirit Grass. Nagulat si Francis habang nakatingin sa transparent spatial barrier sa mga halaman sa loob. Ang mga halaman sa loob ng dimensyong ito ay lahat ay kabilang sa ice at snow daw. Ang dalawang halaman na binanggit niya ay pawang mahusay na pandagdag para sa mga nagsasaka ng ice daw. Maaari nilang pakainin at ayusin ang mga altar ng Diyos, paikliin ang banal na kapangyarihan, at patatagin ang mga pundasyon ng isang tao. Ang mga ito ay napakataas na antas ng mga sangkap na angkop para sa unang langit hanggang sa ikalawang langit. Ang sukat sa kanyang kanan ay naglalaman ng mga halaman ng fire daw. Nilabanan ni Francis ang tukso at nagpatuloy hanggang sa malapit na siya sa dulo. Mga halaman sa oras at kalawakan. Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang bilang ng mga halaman para sa dalawang daw na ito ay mas maliit, ngunit ang kanilang halaga at pambihira ay higit sa iba. Upang maging ligtas, ginamit pa rin ni Francis ang thought teleportation para ipasok ang mga dimensyong ito. Swish! Naglaho si Francis na may dala-dalang bola ng panaginip na ambon at muling lumitaw sa isa sa mga dimensyon. Mahusay! Flowing Light Moon Spirit Fruit, White Moon Flower. Tuwang-tuwang tiningnan ni Francis ang mga halaman na tumubo sa dimensyong ito, kahit na marami sa kanila ang hindi pa hinog. Meow meow. Tumalon-talon din ang munting paws ang magnanakaw sa tuwa. Ang pinagsamang pagsisikap ng tao at pusa ay nagpatuloy sa pandarambong sa lahat ng bagay sa sukat na ito, na nag-iwan ng kahit isang talim ng damo. Nagpatuloy si Francis sa kabilang panig kung saan itinatanim ang mga halaman sa space daw. Ito ay isang mabituing kalangitan kung saan maraming bato ang lumutang. Ang mga halaman ay itinatanim sa mga batong ito. Sa isang maliit na isla sa gitna ng mabituing kalawakan na ito, nakita ni Francis ang isang madilim na pilak at payat na puno. Lukot at kulubot ang espasyo sa paligid. Hindi ko akalain na magkakaroon din ng Space Spirit Tree. Si Francis ay sabik na lumapit sa puno. Ang Space Spirit Tree ay marahil ang isa sa pinakamahalagang halaman sa dimensyong ito. Ang ball mismo ay isang hindi mabibaylang kayamanan na maaaring magamit upang ayusin ang uri ng espasyo na may pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact at nagsisilbi rin bilang isang material para sa iba't ibang uri ng mga banal na sandata. Ang kumikinang na Heaven Void Silver Leaves na tumutubo sa puno ay hindi kapani-pani walang kayamanan para sa paglinang ng mga bata sa kalawakan. Agad na inilipat ni Francis ang puno. Ang lalaki at pusa ay nagpatuloy sa pagdambong sa sukat, ngunit nang ang dalawa ay abala sa kanilang pagnanakaw, ang paggalaw ay nagmula sa labas. Ay hindi. Ngumisi si Francis at agad na itinago ang sarili kasama ang maliit na paws ang magnanakaw. 5 figure ang lumabas mula sa daanan. Mga sumpa. Matutuklasan tayo. Naging seryoso ang mukha ni Francis. Hindi niya inaasahan na may dadating habang nasa kalagitnaan siya ng pagnanakaw. 2 sa 5 ay nakasuot ng silver armor at First Heaven Godlords. Ang 3 pa ay nakasuot ng kulay abong damit at nasa ilalim ng antas ng Diyos na Panginoon. Bilasan mo at suriin ang mga bagay-bagay. Kapag nakumpirma na namin na walang problema, aalis na kami. Hinimok ng 2 lalaking nakasuot ng pilak. Ngunit hindi pa nakalayo ang 5 lalaki bago sila natulala. Nako! Magmadali at tingnan kung ninakaw ang mga halaman o hindi. Ngumisi ang isa sa 5 lalaki at nagutos. Sa ganitong sitwasyon, hindi sila naghinala ng mga mananakop sa labas. Sa halip, naniniwala sila na ito ay gawa ng isang tagaloob. Umakyat ang 3 staff sa isang instrument panel sa harap ng isa sa mga dimensyon. Sa pamamagitan ng pag-activate ng panel na ito, makikita ng isa ang sitwasyon sa loob ng lumalagong lugar. Nako! Nawala ang lahat ng mga halamang time type. Sigaw ng isa sa mga trabahador. Napakatapang.
May gumagamit talaga ng kaguluhan para magnakaw. Ang isa sa mga lalaking nakabaluti na pilak, na may napakaitim na balat, ay malubhang nagsalita. Bilasan mo at ipaalam mo sa matanda. Sabi ng isa pang lalaking nakasuot ng silver. Bilasan mo at tingnan kung okay ang mga mahalagang kayamanan sa level 2 secret chamber. Nag-aalalang sabi ng isa sa mga tauhan. Kung ang mga kayamanan sa level 2 chamber ay nawala, kahit na hindi nila responsibilidad, sila ay mapaparusahan ng lahat. Ang dalawang lalaking nakabaluti na pilak ay natigilan sa mga salitang ito. Sa loob ng space-type plant growing area, nanlaki ang mga mata ni Francis. May iba pa ba sa loob? At parang mas mahalaga pa ang nasa loob. Ang tatlong miyembro ng staff at dalawang lalaking nakabaluti na pilak ay pumunta sa dulo ng landas. Ang tatlong miyembro ng staff ay nagsagawa ng isang lihim na sining ng Heaven's Legacy. Isang silver crack ang lumitaw sa dingding at unti-unting binalangkas ang isang parisukat na pinto na dahan-daang bumukas. Ang istruktura sa loob ay halos kapareho ng nasa labas, ngunit ang espasyo ay mas matatag. Pumasok ang 5 at sinuri ang nilalaman ng isa sa mga kalapit na sukat sa pamamagitan ng panel ng instrumento. Phew! Nandito pa rin silang lahat. Tingnan mo. Nakahinga ng maluwag ang isa sa mga nakatatandang tauhan. Ang dalawang lalaking nakabaluti na pilak ay naglabas ng mga token ng mensahe at naghanda na magpadala ng ulat. Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw sa likod ng 5, kahit na walang nakapansin sa kanila. Ang enerhiya ng dream daw ay lumitaw sa kaliwang mata ni Francis, tahimik na tumago sa mga kaluluwa ng 5. Umindayog ang kanilang mga katawan at nawala ng focus ang kanilang mga mata nang iginuhit sila sa kanyang dream dimension. Salamat sa paggabay sa daan. Ngumiti si Francis. Hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay may mga halaman na mas malaki ang halaga. 1544. Matapos alagaan ng 5 miyembro ng staff, sinimulan ni Francis na obserbahan ang mas mataas na antas na rehiyon ng pagtatanim ng halaman. Ang bawat lugar ng pagtatanim ay isang malayang sukat. Ang mga ito ay mas maliit kaysa sa mga nasa labas, ngunit marami pa sa kanila. Ang mga halaman na ito ay may mas mataas na antas, ngunit mas marami pa sa kanila. Nadama ni Francis na imposible ito. Humakbang siya para tingnan ang larawang nakadisplay sa instrument panel. Ang loob ng dimensyon ay madilim, at nababalot ng itim na ambon. Ang lupa ay napuno ng mga puting buto, at sa ibabaw ng isa sa mga tumpok ng puting buto ay isang kakaibang itim at puting bulaklak. Bulaklak na kumakain ng buto ng Death Soul. Naningkit ang mga mata ni Francis. Nakita niya ang ganitong uri ng halaman na binanggit habang nagbabasa ng mga libro sa library ng Heaven's Legacy Race. Ito ay isang halaman na binuo ng Heaven's Legacy Race. Ang halaman na ito ay maaari lamang tumubo sa mga bangkay na makapal sa enerhiya ng kamatayan, ngunit kapag ang mga eksperto ay namatay, ang kanilang mga katawan ay maglalaho, walang iwanan, kaya ang kapaligiran na ito ay kailangang artificial na likhain. Maaari itong ituring na isa sa mga mas matagumpay na produkto ng heaven-defying faction. Malinaw na hindi kailangan ni Francis ang halaman na ito, kaya pumunta siya sa susunod na dimensyon. Sa oras na ito, naunawaan ni Francis kung bakit ang mataas na antas na lumalagong lugar ay may mas maraming dimensyon. Ito ay dahil ang bawat dimensyon ay lumalaki lamang ng isang halaman, ngunit ang bawat isa ay may hindi kapani-paniwalang kalidad. Halimbawa, ang Death Soul Bone-Eating Flower na iyon ay maaaring magpalaki ng hindi kapani-paniwalang inapo ng Death God Eye. Ito ay 9 Lightning Heaven Bamboo. Ang kaliwang mata ni Francis ay tumusok sa spatial barrier at nakita ang kayamanan na lumalaki sa loob ng pangalawang dimensyon. Ang lupa sa loob ay binulsa ng mga bunganga at sunog na itim. Ang mga maitim na ulap ay namuo sa itaas, at ang enerhiya ng divine punishment ay patuloy na dumadagandong pababa. Sa gitna ng dimensyong ito ay may ilang matingkad na puting piraso ng kawayan na napapalibutan ng mga arko ng kidlat. Ito ay ang 9 Lightning Heaven Bamboo. Sinabi na kung saan tumubo ang 9 Lightning Heaven Bamboo ay tiyak na isang forbidden zone ng heavenly lightning, at ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang umaasa na lapitan ito.
Ngunit para sa mga nagsasaka ng lightning daw, ang mga lugar kung saan tumubo ang kawayan na ito ay napakahusay na mga lugar upang linangin. Ang halaman na ito ay lumaki sa kidlat at natipon ang kidlat na diwa. Hindi lamang ito magagamit ng isang tao upang linangin ang mga batas ng kidlat, maaari din itong mapataas ang kakayahan ng isang magsasaka na maunawaan ang mga batas ng kidlat. Bukod dito, ang mga tangkay ng Nine Lightning Heaven Bamboo the Heaven-defying faction ay pinalaki sa ilalim ng Divine Punishment Energy, na ginagawa itong napakataas na kalidad. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang thought teleportation para makapasok. Ang isang maliit na bahagi ng enerhiya ng Divine Punishment sa kalangitan ay agad na bumagsak kay Francis. Swish! Inilabas ni Francis ang sarili niyang malakas na enerhiya ng kidlat upang umikot sa paligid niya at harangan ang mga pag-atake. Naranasan niya ang enerhiya ng Divine Punishment ng Divine Punishment God mismo. Bakit siya matatakot sa walang kabuluhang kapangyarihang ito? Habang papalapit siya ng palapit, tumindi ang lakas ng Divine Punishment na umaatake sa kanya. Walang pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Divine Punishment Energy na ito, at kahit na si Francis ay ganap na nakatuon sa depensa, medyo nahihirapan pa rin siya. Mangolekta. Lumapit si Francis sa Nine Lightning Heaven Bamboo at dinala ito sa kanyang Divine Kingdom. Brerum. Ang lahat ng enerhiya ng Divine Punishment sa kalangitan ay dumaan patungo kay Francis. Agad na tumakas si Francis sa gilid ng dimensyon, na nagpapahintulot sa kanya na takasan ang pag-atake ng karamihan sa enerhiya ng Divine Punishment. Sa wakas, ginamit niya ang thought teleportation at umalis. Ang Nine Lightning Heaven Bamboo na ito ay napakataas ng kalidad. Siguradong magbibigay ito ng malaking tulong sa aking lightning law. Si Francis ay labis na nasisiyahan. Gayunpaman, kailangan niyang kunin ang bilis. Ang kanyang mga aksyon sa lugar na ito ay matutuklasan sa madaling panahon. Kung sakupin ng kanyang mga kaaway ang inisyatiba, siya ay nasa problema. Kaya, nagpasya si Francis na kumuha na lamang ng ilan pang halaman at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang ibang misyon sa paglusot sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Sa pag-inspection, napagtanto ni Francis na ang unang 8 lugar ay tumutugma sa mga katangian ng 8 Great God Eyes. Ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven-defying faction ay hindi hinayla ang mga inapo ng God Eye nito mula sa manipis na hangin. Nagbayad ito ng napakalaking halaga sa pagpapalaki ng mga halaman na ito upang lumikha ng mga ekspertong ito. Pumunta si Francis sa lugar para sa planta ng space-time. Ito ay isang mapayapang espasyo kung saan lumutang ang maraming bato na may iba't ibang laki. Ang mga ito ay kumikinang na may puting malajade na kinang, at sa gitna ng malajade na mga batong ito ay isang abnormal na nakakasilaw na bilog na piraso ng jade na tila nagliliwanag ng buwan. Void Profound Spirit Jade. Natigilan si Francis. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang pambihirang kayamanan dito. Mula nang masira ang Desolate Continent, ang Void Profound Spirit Jade ay maaari lamang mabuo sa mga spatial fissure at ipinagbabawal na agos ng magulong enerhiya, at ito ay pagkatapos lamang ng hindi mabilang na mga taon. Ang mahalagang mapagkukunang ito ang dahilan kung bakit nagustuhan ng napakaraming space cultivator na lumipad sa kalawakan. Inaasahan nilang maabot ang kayamanang ito kapag nagkataon. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang thought teleportation para pumasok sa loob. Agad siyang nilamon ng space-time energy na nagpabagal sa pag-iisip at paggalaw ni Francis. Agad na inilabas ni Francis ang kanyang sariling space-time law na enerhiya para labanan ito. Kung hindi, siya ay gumagapang sa dimensyong ito na kasing dahan-dahan ng isang suso. Sa totoo lang, masisira lang ni Francis ang dimensyon at iligtas ang sarili sa problema, ngunit kung gagawin niya ito, ilalantad niya ang kanyang sarili. Dahil sa sitwasyon, kailangan kong umalis pagkatapos kunin ang kayamanang ito, isip ni Francis. Samantala, sa labas ng Heaven-defying faction Divine Kingdom, ang labanan ng mga Diyos ay nagpapatuloy pa rin at lalo pang nakakatakot.
Ang espasyo ay ganap na sira-sira, at kung walang eksperto sa heaven mending race, ang pinsala ay mangangailangan ng daan-daang milyong taon upang ayusin. Ang space-time, divine punishment, at life gods ay may hindi magandang tingnan. Silang tatlo ay nagtutulungan, at sinumang ibang Diyos ang masusumpungan ang kanilang buhay sa panganib. Ngunit habang ang Heaven Lord ay nasugatan, hindi siya ganoon kalubha. Space-time fissure. Ang mga mata ng space-time god ay kumikislap ng silver light. Woo! Isang kakilakilabot na space-time fissure ang lumitaw sa di kalayuan, ang space-time energy na napasok sa loob nito ay nagawang pauksay ang lahat sa landas nito. Ang space-time fissure na ito ay mabilis na hinabol ang Heaven Lord. Martilyo ng banal na parusa. Ang Divine Punishment God ay nag-activate ng sarili niyang mga mata, kinokontrol ng kanyang eye intent ang walang hanggan na Divine Punishment na enerhiya sa kalangitan at hinuhubog ito bilang isang martilyo. Samantala, kontrolado ng Diyos ng buhay ang hindi mabilang na matitinik na mga baging na nagsasara sa lahat ng mga landas na magagamit ng Heaven Lord para umatras. Pinalibutan ng tatlong Diyos ang Heaven Lord sa kanilang mga pag-atake. Break. Inactivate ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Tao God Eye, nagpakawala ng enerhiya na sumisira sa lahat ng batas at panuntunan, na nagpapawi sa lahat ng nasa paligid niya. Enerhiya na naman yan. Bumaba ang puso ng Diyos ng buhay, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Matapos makipaglaban sa Heaven Lord sa mahabang panahon, nagkaroon sila ng ilang pag-unawa sa kanyang mga kakayahan. Ang pinaka-problema ay ang kapangyarihan na ginamit ng Heaven Lord ngayon. Maaari nitong sirain kaagad ang lahat ng kalapit na batas at tuntunin. Nangangahulugan din ito na noong inilalabas niya ang enerhiya na ito, ang Heaven Lord ay talagang hindi tinatablan. Siyempre, ang gayong malakas na paglipat ay tumagal ng maraming enerhiya at nagkaroon ng medyo malaking agwat sa pagitan ng mga gamit. Way! Napabuga ng hangin ang Heaven Lord habang malamig na nakatitig sa tatlong Diyos. Ang pakikipaglaban sa tatlong Diyos na ito, kung mayroon lamang siyang makalangit na Tao God Eye at hindi ang kanyang Diyos Devil Body, malamang na natalo na siya noon pa man. Kung gusto mong maput ang isang tao, kaputin mo ang iyong sarili. Ito ang lahat ng resulta ng iyong mga kasalanan. Malamig na sabi ng banal na parusa ng Diyos. Sinulyapan ng Heaven Lord ang heaven-defying faction Divine Kingdom. Boom! Bang! Bumagsak! Ang Life Sacred Land ay patuloy na walang tigil sa pag-atake sa defensive array ng heaven-defying faction. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga eksperto na sumasali sa Life Sacred Land, at ang kanilang pag-atake ay napakalakas kaya nahihirapan ang mga miyembro ng heaven-defying faction na maayos na makatakas sa Divine Kingdom. Kung magpapatuloy ang pagkapatas, tiyak na matatalo ang heaven-defying faction. Mag-away ulit tayo mamaya. Sinulyapan ng Heaven Lord ang tatlong Diyos bago umatras pabalik sa heaven-defying faction Divine Kingdom. Gusto mong umalis? Umuungal ang space-time god habang sumusugod siya para pigilan siya. Sinaunang banal na kamao. Agad na pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang ancient god Devil Body at nagpakawala ng isang malupit na suntok. Ang space-time god ay napilitang umatras. Ang pagbabago sa labanan ng mga Diyos ay nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig ng labanan. Nakita ng God King Radiant Peak ang Heaven Lord na lumilipad at naramdaman ang panginginig ng kanyang mga binti. Bumalik ka! Nagmamadaling nagutos si God King Radiant Peak. Maaaring mabuhay ang Heaven Lord habang inaatake ng tatlong Diyos. Napatunayan na niya ang kanyang lakas. Ang Heaven Lord ay kailangang matakot sa sinuman maliban sa mga Diyos. Sa oras na ito, sinuntok ng Heaven Lord ang mga miyembro ng Life Sacred Land. Umalis. Ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay natakot sa kanilang mga talino at tumakas ng buong lakas, ngunit ang pag-atake ng Heaven Lord ay sadyang napakabilis at agad na umabot sa kanila. Space-time shift. Sa huli, ang space-time god ay namagitan, na lumikha ng isang spatial na black hole na nagpapalayo sa pag-atake ng Heaven Lord. Ginamit ng langit na Panginoon ang pagkakataong ito upang buksan ang daanan patungo sa banal na kaharian. Sa isang iglap, ang lahat ng miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nagsimulang umakyat sa loob.
Huwag mo nang isipin iyon. Sumakit ang banal na parusa ng Diyos, na paliligiran ng nakasisilaw na kidlat. Boom! Bang! Ang Heaven Lord ay sumuntok gamit ang magkabilang braso, direktang kinuha ang pag-atake at pinuprotektahan ang mga miyembro ng Heaven-defying faction. Sa huli, lahat ng natitirang miyembro ay pumasok sa Divine Kingdom. Maghintay hanggang mabuksan ko ang kanyang Divine Kingdom. Ngumuso ang Space-Time God. Swish swish swish. Ang tatlong Diyos ay bumaba at pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Kung papayag ang umalis ang Heaven Lord, mawawala ang lahat ng dignidad nilang tatlo habang pinahihintulutan din ang isang malaking banta na makatakas. Pagbabaliktad. Agad na binaligtad ng langit na Panginoon ang langit at lupa at nagsimulang tumakas kasama ang kanyang napakalawak na Divine Kingdom. Sa oras na ito, kailangan niyang magbantay sa labas ng Divine Kingdom. Tunay na napakakaunting mga bagay sa mundo na maaaring tumayo laban sa mga pag-atake ng tatlong Diyos. Ang Space-Time God, sa partikular, ay madaling makapagdulot ng matinding pinsala sa Divine Kingdom. Gayunpaman, ang Heaven Lord ay humaharap sa tatlong Diyos na nag-iisa, at sa huli, medyo hindi niya kayang hawakan. I activate ang Heaven-defying Divine Kingdom Defensive Array. Nagpadala ng mensahe ang Panginoong Langit sa banal na kaharian. Sa Divine Kingdom, sa isang underground na palasyo sa gitnang isla, isang sinaunang elder na nakahawak sa isang kulay abong puting kahoy na tungkod, ang kanyang puting balbas na umaabot sa sahig, ay nagutos, I activate ang defensive array ng Divine Kingdom. Oo, tamang tagapagtanggol. Ang mga malalaking instrumento ay nakatayo sa palasyong ito, na napapalibutan ng maraming operator. I activate ang defensive array ng Divine Kingdom. Ang pagkakasunod-sunod ay kumalat ng may kahusayan na tulad ng makina. Kasabay nito, sa lumalagong lugar ng halaman sa kaliwang isla. Nakuha ko. Napangiti si Francis habang hawak niya ang bilog na piraso ng jade, ang Void Profound Spirit Jade. Matapos itong kunin, nagsimulang magplano si Francis na umalis, na huminto sa pagpapakasawa sa kanyang kasakiman. Nang makarating sa daanan, nakita ni Francis ang hindi mabilang na mga tao na bumabalik sa Divine Kingdom gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang daming tao. Namutla si Francis. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay nakabalik na lahat sa Divine Kingdom. Kung malantad siya, mapapalibutan siya ng buong puwersa ng hukbong ito. Ngunit sa maingat na pagmamasid, napagtanto ni Francis na hindi pa siya natuklasan. Ang mga miyembrong ito na bumalik sa Divine Kingdom ay nagtipon sa malayong abot tanaw at tila naglalagay ng ilang uri ng hanay. Mukhang hindi pa tapos ang laban, sabi ni Francis sa sarili. Ginamit niya ang Heavenly Closure Seal para i-seal ang kanyang energy, kasama ang kanyang God Eye energy, pagkatapos ay binago niya ang kanyang hitsura, itinago ang kanyang sarili, at nagsimulang kumilos. Hindi nakalimutan ni Francis na ang kanyang layunin sa paglusot sa Heaven-defying faction Divine Kingdom ay sirain ang mga kritikal na istruktura ng Divine Kingdom, marahil ang core. Malubhang masisira nito ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Heaven-defying faction Divine Kingdom, na magbibigay daan sa Life Sacred Land na maayos na makapasok. Nagsimulang lumapit si Francis sa gitnang Heaven's Legacy Island. Napansin ni Francis na ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay hindi naghahanap ng mga panlabas na mananakop. Marahil ito ay dahil naniniwala sila na imposible para sa isang tagalabas na makapasok ng walang nakakapansin. Habang ang karanasan ay napakasakit, si Francis ay talagang nasa kaunting panganib. Ang ubod ng banal na kaharian ay marahil doon. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na lupa. Natitiyak niya ang konklusyong ito sa panahon ng kanyang pagkabihag. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.